Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo, sinagot ni Jesus ang katanungan kung saan ba nahahambing ang mga tao ngayon at sinabi niyang katulad sila ng mga batang nakikisayaw at tumutugtog ng plauta. At sinabi niya, ngunit hindi sila sumasabay at parang ayaw nilang makisabay sa panahon. Dinugtong pa ni Jesus na ang pagdating ng kaniyang pinsan na si San Juan Bautista parang sa tingin ng ibang tao, ng mga Pariseo at Eskriba, na si San Juan Bautista ay inaalihan daw ng demonyo dahil nag-aayuno at hindi umiinom. Ngayon, nabatid nila si Jesus nang makita nila siya'y nakikisalo at nakikikain kasama ang mga makasalanan at siya'y itinuring din na lasinggero at matakaw. Ngunit ang karunungang mula sa Diyos ang nagpapatibay sa kaniyang misyon at mga gawain. Mga kapatid, mariwanag nating narinig
na huwag tayong umayon sa takbo ng panahon. Ano man ang mangyari, ang ating focus or ang ating atensyon dapat ipako natin sa Diyos. Malaki na ang pinagbago ng ating paligid sa makabagong panahon. Sa pagiging moderno nito, kinukuha nito ang ating oras at atensyon. Magbukas ka na lang ng TV ngayon, napakadaming panoorin, ang daming pagpipilian. Wala pa ang social media. Pag nagbukas ka ng internet at cellphone, ang daming mga choices. Malilito ka sa dami ng iyong pagpipilian. Kaya't sa dami na pwede mong panoorin at gawin, tiyak yun, aagawin ng kalaban ang iyong oras at panahon. Kaya kadalasan ang sinasabi sa mga pari, Father, wala po kaming oras at panahon para magdasal. Kulang na kulang ang 24 oras para sa aming mga gawain. Tingnan ninyo, nauso na rin ang term na 24/7. Naaalala ko noon, pagdating ng 6:00 ng hapon, dapat nasa loob ka na ng bahay. Dahil kailangan sabay-sabay kayong maghapunan kasama ng iyong magulang at pagkatapos noon, patutulugin ka na ng iyong nanay para kinabukasan maaga ang iyong paggising. Pero ngayon, para bagang ang mundo natin, wala ng sense of time. 24 oras nagtatrabaho ang mga tao. 24 oras pwedeng kumain. Bukas ang mga fast food chain. Kaya 24 oras pwede kang malibang sa iba't ibang gawain. 24 oras pwede mong malimutan ang Diyos na hindi mo namamalayan, hindi ka pa nakakapagdasal, hindi mo namamalayan, hindi ka pa nakikipag-usap sa Kanya. Kaya nga, kung mapapansin natin, ang panahon natin nasa panahon ng globalization na tila baga lumiit na ang ating mundo dahil sa mga makabagong teknolohiya, ang bilis na nating napupuntahan ang iba't ibang parte ng daigdig. Naging global na tayong lahat. Pero mga kapatid kay Kristo, pagmasdan ninyong mabuti. Magbago man ang panahon, ang ating Diyos kailanman hindi nagbabago. Uulitin ko po, magbago man ang panahon, ang Diyos kailanman hindi nagbabago. Ang pagmamahal niya, walang kupas. Ang pagmamahal niya, walang katapat. Maging busy man ang tao, hindi nauubos ang awa, pangunawa at pagmamahal ng Diyos. Nananatiling nakabantay ang Diyos sa ating lahat. Hindi nauubos ang kaniyang awa at pagmamahal. Ang kaniyang paglingap sa atin, hindi napuputol at nawawala. Magbago man ang tao, madalas at parati, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Mga kadiboto, hindi lang ang mundo ang nagbabago. Minsan, tayo ring mga tao sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos nagbabago.
Dahil may mga pagkakataong tayo mismo pinanghihinaan ng loob dahil sa pagbabago ng mundo. May mga pagkakataong nauubusan tayo ng pag-asa. May mga punto na gusto na nating sumuko sa mga problema at hamon ng buhay. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, magbago ka man, ang paningin at paglingap sa iyo ng Diyos, kailanman hindi magbabago. Ikaw ay mahalaga sa Kanya. Minamahal ka ng Diyos na walang kondisyon. Minamahal ka niya na walang kapalit. Paulit-ulit ka mang magbago sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, ang hamon sa atin, naway sa ating pagbabago. Magbago tayo sana tungo sa ating ikababanal at ikabubuti. Lagi nating tatandaan na ang pagbabago pwede din sa mabuting paraan. Magbago man ang mundo, sana magbago din tayo tungo sa banal at mabuting pagbabago. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.